paano ka magkakaroon ng puhunan kung wala kang puhunan? Okay, yan yung pag-uusapan natin ngayon. And right now, yan yung i-share natin ngayon na topic and papaano mo maso-solve yung problem mo kung wala kang puhunan at gusto mo na magkaroon ng puhunan. Okay? And right now, para ma-solve natin yan is, I think, mag-stay tuned ka kasi ang common problem ng mga Pilipino, ng mga kababayan natin kung bakit hindi nila nasisimulan yung gusto nilang pasukin, gusto nilang simulan kasi ang problem nila is wala silang pampuhunan. Okay? And yan yung iso-solve natin ngayon. Kasi possible na meron kang nakita na opportunity diyan sa business or sa cellphone na nakita mo, diyan sa cellphone na ginagamit mo, or diyan sa tablet or sa laptop na ginagamit mo, and nakita mo na possible na makapagbigay sa'yo ng dagdag income, ng extra savings. Nakita mo na pwedeng makapagbigay sa'yo ng komportableng buhay. Kaso nga lang, ang problema, wala sa'yo yung kakayahan paano ka makakapag-produce ng income and medyo natatakot ka pa. Kung medyo nag-aalangan ka pa kung sisimulan mo ba or hindi na lang. And ang nangyayari sa mga kababayan natin is nauunahan sila ng takot. So right now, ibibigay ko sa iyo ngayon yung 4 ways kung paano ka magkakapuhunan and kung wala kang puhunan, I believe. And ito din yung mga ginawa ng mga successful entrepreneurs, mga naging successful sa business na nag-start na kahit wala silang puhunan is nagkaroon sila ng puhunan. Okay? So, bati muna tayo. Good evening. Okay? Good evening kung saan mo man napapanood this Facebook Live, and i-comment mo naman sa comment box kung saan mo mapapanood yung video na to para malaman ko din kung okay na or kung malaman ko kung saan nakakarating yung Facebook Live na to. Okay? So, ngayon, gusto kong i-share sa'yo yung possible na mag-work din sa'yo and nag-work din sa akin. And disclaimer lang, guys, no? Disclaimer lang na yung ideas na ibibigay ko sa inyo ngayon is personal opinion ko and strategy ko. And none of these are not guaranteed, no? That will work for you. Okay? Sa mga nanonood ng video na to. Use this, no? At your own risk. Yung mga mapapakinggan mo or yung mga makukuha mo dito na something na valuable sa'yo or something na idea na kakaroon ka ng aha moment para magamit mo din sa current life mo. Kung problem mo na gusto mo talagang makaalis sa current situation mo is para sa'yo yung video na to. Lalo na kung empleyado ka na gusto mong mapalaki yung income mo, madagdagan yung income mo, gusto mo na magkaroon ng mas komportableng buhay, is para sa'yo yung video na to. Okay? So, bakit nga ba kailangan nating isolve yung problem natin? Kasi kapag hindi mo sinolve yan, mananatili ka sa current situation mo. Do you believe in that? Naniniwala ko dyan. And number one na ginawa ng mga naging successful entrepreneur, mga naging successful na negosyante na nagkapuhunan kahit wala silang puhunan, is lumapit sila sa mga wolf. Yung mga wolf na to, ito yung mga investor. Okay? Yung mga investor na to, sila talaga yung mga meron ng pera. And yung mga investor na to, sila yung mga naghahanap ng mga business ideas na pinaniniwalaan nila na lalaki in the future and makakapagbigay sa kanila ng good return doon sa negosyong paglalagyan nila ng mga pera nila. And ikaw, para makalapit ka sa mga investor, is ang pwede mong gawin is pwede mong i-discuss sa kanila yung idea mo, yung vision mo, yung negosyo na gusto mong simulan. Okay? And kapag ka na-convince mo sila and napakita mo sa kanila, na-proof mo sa kanila na possible na pagkatiwalaan kanila, na possible na posible mong mapalaki yung present mo sa kanila, is mag-i-invest yung mga yan. Mag-i-invest sila. Okay? Yun yung una mong gawin kung wala ka puhunan, kung gusto mong magkaroon ng
puhunan. Kasi naniniwala ako na may mga tao talaga na naghahanap ng business ideas na pupuwede nilang punduhan, okey? And pangalawa is yung FOX, yung banks. Yung banks na 'yan, ginawa talaga 'yan para makatulong sa mga tao na gustong mag-start or mag-expand na ng negosyo nila, okey? And yun yung trabaho ng banks, and dun talaga sila kumikita. So, ang gawin mo kung for example, makipag-negotiate ka sa mga banks 'no, na gusto gusto mong humiram sa kanila, ang gagawin nila diyan is titignan nila yung bank statement mo, yung cash flow mo, kung possible ka ba talaga or credible ka na ba talaga na pahiramin nila or pagkatiwalaan nila para masimulan mo yung idea mo or yung business mo or yung mag-e-expand ka ng negosyong gusto mong simulan, okey? And diyan yung ginagawa ng mga successful na entrepreneur and mga business owners, and even yung mga talagang malalaki yung company na, mga corporate 'no, corporations, and ginagawa din nila 'yan. Sila lumalapit din sila sa mga financial institutions na mga 'yan. So, ang ginagawa nila is prine-present nila yung business ideas nila or mag-e-expand nila sila sa negosyo nila na gagawin nila or ginagawa nila para pahiramin sila. And ang cons lang nito is medyo mataas talaga yung rate nung interest rate ng hihiramin nilang pera. Pero kapagka na-approve ka diyan is yun na magagamit mo na yung pera nung bangko. Kasi ang idea ng mga magagaling na mga entrepreneur is hindi sa mismong bulsa nila nanggagaling yung pinampupuhunan nila. Maliit na porsiyento lang. And alam nila magpaikot ng pera. Ginagamit nila yung power ng pera ng bangko para mag-expand or masimulan yung negosyo nila. So, ang nangyayari kapagka nag-start sila ng negosyo, yung kinikita nung perang hiniram nila sa mga bangko or sa mga financial institution is yun yung ginagamit nila na pambayad doon sa interest or sa mga bangko. Ang magandang mangyari doon, hindi sila naglabas ng pera. So, hindi nila sariling pera yung pinapaikot nila. Okay? So, kung naramdaman mo na para sa iyo yung banks, pwede kang lumapit doon. And kung yung investor is capable ka doon, pwede mong gawin din yon. And kung sa tingin mo naman na hindi ka pa capable doon sa mga investor, doon sa mga banks, no, sa mga institution, financial institution, ang pwede mong gawin, ang pwede mong malapitan is yung dogs, no? Yung dogs na 'to, ito yung mga KKK system mo, yung kakilala mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, karelasyon mo, no? Basta yung K system mo na pwede nilang consider or pwede nilang pagkatiwalaan yung business opportunity na sisimulan mo at naniniwala sila na kaya mo silang mabayaran, okey? Yun yung pwede mong gawin. Kasi ang best example diyan yung internet na mentor natin, which is si Bo Sanchez. Ang ginawa niya nung gusto na niya na mag-start ng real estate business niya is humiram siya sa biyenan niya. Okey, yung biyenan niya naman naniniwala yung biyenan niya sa kanya na mababayaran niya yung hiniram niya. So, ang benefit nito, the best diyan is maliit lang yung interest ng rate, okey? Yun yung maganda kaysa sa bangko, kaysa sa mga investor, sa mga nagpapautang diyan sa labas, mas maliit yung interest rate, okey? And diyan yung pwede mong gawin. And kung sakali man na wala talagang investor, hindi ka pa talaga capable doon sa mga bangko, wala talagang kakilala, kamag-anak, kakilala o kaibigan mo or karelasyon mo na puwedeng magpahiram sa'yo ng puwede mong pampuhunan, pang-start sa sisimulan mong negosyo is ang puwede mong gawin, ito yung favorite ko, yung Lords of the Dogs, okey? Kung mapapansin mo, yung diniscuss ko sa'yo yung wolf, yung fox, yung dogs, yung family tree nila, dogs, 'di ba? So itong Lord of Dogs na 'to is ikaw 'yon, okey? Ang puwede mong gawin is puwede kang magbenta ng gamit mo,
na hindi mo na ginagamit or hindi mo na mapapakinabangan, or pwede mong gamitin yung skills or yung talent mo para makapag-raise ka ng capital. Okay? Kasi, for example, magaling ka mag-drive, i-offer mo yan or magbenta ka ng something valuable sa mga tao na papalitan nila kapalit ng pera doon sa skills, doon sa talent mo, or for example, magaling kang mag-drawing, i-offer mo yan. Kasi, anong silbi nung hihiram ka sa bangko, magpapa-invest ka sa mga investors, lalapit ka sa mga kaibigan, kamag-anak at kakilala mo na mag-i-invest sa negosyong gusto mong simulan kung in the first place hindi mo alam magbenta. Okay? Kung hindi mo alam magbenta, paano ka kikita? At kung hindi ka kumita, paano mo ngayon mababayaran yung mga nahiraman mo? Yung mga banks, yung mga investor, or yung mga kaibigan, kakilala ka, mag-anak, or karelasyon na meron ka. So, ang best pa rin dyan na advice ko is ikaw. Okay? Yung sarili mo. Kasi kapag ka nakapag-raise ka galing doon sa skills, sa talent na meron ka, or sa binenta mo na gamit mo na hindi mo na napapakinabangan, yun yung pwede mong gamitin in order for you na makapagsimula ka doon sa business opportunity na nakita mo na possible makapagbigay sa'yo or makapagdagdag sa'yo ng income, or possible na makapagbigay sa'yo ng mas komportableng buhay dyan sa current situation mo. Okay? Kasi ang gagawa lang nito, yung mga tinuturo natin dito is sila talaga yung merong desire or yung merong kagustuhan na makaalis sa current situation nila. Kasi yan lang din yung ginawa ng mga naging successful investor, entrepreneur, business owners na nanggaling talaga sa walang puhunan at nagkapuhunan, no? So, yun yung best na advice ko sa'yo. Gamitin mo yung skills or yung knowledge mo or yung talent mo para makapag-raise ka ng kapital. Kasi naniniwala ko na si Lord binigyan tayo ng kakayahan, ng iba't ibang talento, iba't ibang skills na meron tayo para magamit natin sa pang-araw-araw natin buhay, sa buhay natin. And yan yung gamitin mo para makapag-start ka sa business na gusto mong pasukin. Okay? Or sa idea na gusto mong simulan. Kasi kung hindi mo gagawin yan, possible mananatili ka na lang sa current situation na ayaw mo or doon sa sitwasyon mo na ayaw mo. Okay? So, ikaw at ikaw pa rin yung gagawa ng paraan in order for you na makapag-raise ka ng kapital sa gusto mong simulan na opportunity na nakita mo dito sa internet or sa offline. So, ikaw pa rin yan. So, naalala ko nung bago ako pumasok sa business opportunity, like dito sa online business, is naalala ko, ang ginawa ko is nung nakita ko na posible akong mabigyan ng possible extra income, makapagdagdag ng savings na maiipon ko, possible makapagbigay sa akin ng mas komportableng buhay. Ang ginawa ko, nung nakita ko yung opportunity sa online is wala din akong pampuhunan. Ang ginawa ko, yung naipon ko sa pagtatrabaho ko na pinambili ko ng bike ko, na nung nakita ko yung bike ko na yon na hindi naman nagbibigay sa akin ng income, puro palabas lang yung pera, in short, liability siya. Yun yung ibinenta ko at yun yung pinang-start ko dito. Okay? And actually, kulang pa nga yun eh. Dinagdagan ko na lang yon doon sa diskarte, nagbenta ko na kung ano-ano para mabuo ko yung pang-start doon sa business na sinimulan natin sa online. So, yun yung ginawa kong diskarte, and right now, nandito na ako ngayon sa harapan mo, tinuturuan kita and binibigay ko sa'yo yung 4 ways para makapag-raise ka ng puhunan kung wala kang puhunan. Okay? So, I believe na kapag ginawa mo to, and possible mag-work din sa'yo yung nag-work sa akin. Okay? I hope na marami kang natutunan, marami kang lalaman sa short Facebook Live na to, and I hope na i-apply mo din sa sarili mo kung gusto mo talaga na makalabas, gusto mo talagang magdagdag ng income mo, gusto mo na talagang madagdagan yung ipon mo, gusto mo na talagang possible, gusto mo nang umuwi sa Pilipinas kung OFW ka para makapag-for good, or gusto mo talaga na magkaroon ng komportableng buhay. Kaya hindi ka tumitigil na gumawa ng way or ng paraan
para ma-achieve mo yung dream life or yung goal mo sa buhay. Okay? So, yun yung maipapayo ko sa'yo. Yun yung 4 ways na pwede mong gawin in order for you na makaalis ka sa current na problem mo. Kasi kapagka hindi mo sinolve yung problem mo, babalik at babalik ka lang din. Okay? Harapin mo yung takot mo, simulan mo yung gusto mong simulan, hanap ka ng solusyon, pwede mong gawin, pwede mong i-model yung ginawa ng mga naging successful na entrepreneurs, mga business owners, yung tinuro ko sa'yo, yung experience ko, pwede mong i-model yon in order for you na makapag-raise ka ng capital. Okay? So, kung gusto mo pala na magdagdag ng income, meron pala akong create na free online free training, no, na pwede mong i-consider kung for example, nagtatrabaho ka right now, wala ka masyadong oras, wala ka masyadong kapital, no, and kulang yung time mo, perfect ito para sa'yo. Pwede mong tignan or possible mo din na i-consider para madagdagan yung income mo. So, ilalagay ko yung link sa screen, no, or sa taas or sa baba ng video na 'to or sa comment box. Pwede mong i-click 'yan, mag-subscribe ka or enter mo yung magpasok ka, no, click mo yung button para makuha mo or ma-access mo yung free training na ginawa natin. Okay? So once again, this is Angelo Natividad. You want success. Stop making excuses, take massive action, and get results in life. So once again, good night. Magkita tayo next video and God bless. Right, guys?